Meron po siyang mga sinasabing mga salita na si Mama Rose niya ay basura. Tinatawag niya po si Hunter, tapos sinawag siya ng bata ng basura. Gumanon na yung bata, pero wala po kami tinuro sa bata na gano'n. Mababalitaan ko na hindi na siya maayos, ipinanghihingi na lang siya ng pagkain, tapos may mga natututunan siyang pagmumura. Wala rin naman sasabihin sa kanya. Alam niya rin naman po ugali, hindi naman magsasabi sa kanya masama. Ayaw kong isipin po ng bunso ko na yung tatlo lang yung mahal ko. Hindi ako willing, sir. Lalaban ko po talaga yan. Sa pata yan, lalaban ko yan. Nag-iisa ko yung anak eh. Sa akin po kasi siya eh. Sa akin po dapat yung anak ko. Dapat po noon pa. Sa usapin ng kustodiya, kanino nga ba dapat mapunta ang anak kung maghihiwalay ang kanyang magulang? Sa tatay ba o sa nanay? Ito po ang bumabagabag kay Rose, isang ina. Hindi niya inaasahang magiging problema niya ito dahil maganda naman daw ang naging simula ng kanyang kwento ng pag-ibig. Sa laban para makuha ang anak, magwawagi ba ang isang inang sinaktan at pinaluha? Ito po ang tampok naming kwento ngayong hapon sa Wish Ko Lang. Hiwalay si Rose sa unang asawa kung saan naiwan sa kanya ang tatlo nilang anak, sina Marian, Yael at Derek. Nung iniwan naman po kasi ako nung tatay nung tatlo, sabi ko nga po, kung may trabaho naman po kasi sana ako. Tapos ang mga to ay hindi ganong sunod-sunod. Kaya ko naman po mag-isa. Good afternoon po. Para may maipangtustos sa tatlong bata, niyaya ni Rose ang mga katrabaho na sa kanila tumira para naman may kahati siya sa lahat ng mga bayarin sa bahay. Ang usapan po namin ng mga katrabaho ko, hindi ko sila sisingilan sa bahay. Sila po ang magbabayad ng kuryente tubig. Kasama po dun si John. Pero hindi lamang puso ni Rose ang nabihag ni John. Pati ang tiwala at pagmamahal ng tatlong anak ni Rose, nakuha rin ng binata. Ni sa panaginip daw, hindi inakala ni Rose na may magmamahal pa rin sa kanya. Mabait naman po siya. Tapos galing po siya sa Tondo, meron po kasi siyang mga pinsan na ganun din, na ang mga nakuha pong partner may mga anak na. Parang open po pala sila sa ganun. Punong-puno ng araw ng pag-ibig noon ang tahanan ni na Rose. Hanggang sa ipagbuntis na niya ang pang-apat niyang anak. Excited ang mga anak noon ni Rose, lalong-lalo na si John. Yung una po, akala ko siya na. Kasi mahal niya po yung mga anak ko, tapos ay okay po sila. Pagdaan ng mga buwan na magkasama kami, meron akong mga nalalaman na hindi niya sinabi sa akin. Na ang kagaya po nung sinabi niya na una, meron daw siyang anak din, na naiwan niya lang, ayaw sa kanyang ibigay. Tapos nalaman ko, wala naman po pala siyang anak na sinusuportahan sa Maynila. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na tuluyang magpapabago sa buhay ni Rose. Nung una ay inaakala niyang makabubuti ito sa kapakanan ng mga bata. Para hindi raw mahirapan si Rose sa pag-aalaga ng apat na bata, dinala ni John sa Maynila ang kanilang bunsong anak. Mas mainam daw na doon muna ang sanggol para naalagaan ang mga magulang ni John. Tinawagan po siya ng agency na sa Maynila na ulit siya maa-assign. Ang plano po namin, tatapusin yung school year po ng mga anak ko dito, tapos doon na po kami titira. Nagtatrabaho naman na po ako noon na therapist sa Banahaw. Kaya lang po, nung mga November, December na, hindi na po siya nasagot sa mga text. Ang inakala noon ni Rose na magandang plano ni John para sa kanya at sa kanyang mga anak ay paraan pala para makalaya ang nobyo at iwanan sila. Bagamat tanggap ni Rose na mahirap nga namang mahalin ang isang babae tulad niya na may anak sa unang asawa, hindi naman matanggap ni Rose na pati ang kanyang bunsong anak ay ilalayo sa kanya. Siyempre po masakit. Pero parang nung una pa man po, nakahanda na ako.
Sinabi ko rin po sa kanya na kung dadating yung araw na maisip niyang binata nga pala siya, ba't niya kinakargo yung malaking responsibilidad sa akin? Sabi ko, sabihin niya sa akin. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. 4 na beses na rin nagbe-birthday ang bunsong anak ni Rose na wala siya sa piling nito. Nagtangka siyang bawiin ang bata nitong nakaraang taon, pero ramdam na ramdam daw ni Rose na natroma ang kanyang anak sa mga nasaksihan nito. Kasi nagkaroon po kami ng pag-aagawan sa kanya. Naghilahan po kami kay Hunter. Tapos hawak ko po siya noon. Tapos nung sinabi po sa kanya ni Jan na hindi ka mahal niyan, mas importante dyan ang pera. Hindi ka mahal niyang mama mo. Inalis po ni Hunter yung mga kamay ko sa kanya. Tinanggal niya tapos sumama na po siya kay Jan. Hanggang sa isang nagmamalasakit na kaibigan ang tumawag kay Rose nito lamang Agosto. Dito na diskubre ni Rose ang tunay na kalagayan ng anak sa poder ng kanyang amang si John. Rose, gawan mo ng paraan na masundo na si Hunter. Sabi ko, anong problema te? Tapos sinend niya po yung picture na ang payat-payat na. Tapos sinabi niya po yung mga problema na si Hunter daw po, ipinapanghingi na lang ng pagkain sa kanila, nung lola. Sabi ko, bakit? Sabi yung tatay daw po kasi si Jan ay hindi nag-uuwi lagi. Nakinino nga ba dapat ang kustudiya ng bunsong anak ni Rose? Bagamat handa na siyang bawiin ang kanyang anak, paano niya gagawin ito kung mag-isa lamang siya at ipinupukol sa kanya ang maraming pagbabanta? Natatakot po ako dun sa yung pinagbanta niya sa akin. Ni Jan, na hindi ako makakalabas ng may Haligi Street nang kasama ko si Hunter. Na kapag daw po pinilit kong kunin, ilalayo daw nila. Dadalhin daw sa Ilocos o doon po sa Bulacan. Hindi ko na po alam yun puntahan. Ayokong isipin po ng bunso ko na yung tatlo lang yung mahal ko. Tapos siya nandun, na ganun lang yung tinutuluyan niya. Wish ko lang. Isang pangako na napako, ganito raw ang sinapit ni Rose sa dati niyang kinakasama. Kaya ang anak niya, hindi na niya nakita. Ayokong isipin po ng bunso ko na yung tatlo lang yung mahal ko. Tapos siya nandun, na ganun lang yung tinutuluyan niya. Sa bawat pagluha ni Rose, dama namin ang bigat ng kanyang dinadala. Hayaan mong pawiin namin ang mga luha mo, Rose, dahil ang totoo? Wish ko lang. Narito kami para sa isang mahalagang pakay. Sobrang saya po. Parang gusto ko pong umalis na ngayon. Gusto ko na po siya makita. Miss Vicky, salamat po. Thank you po ng marami. Ang totoo po, hindi ko iniisip na posible to. Ay, Hunter, pupunta na ako dyan. Pupunta kami nila ate mo. Hindi na malaman ni Rose ang gagawin. Takot siya sa banta ni John, pero kailangan daw maghari ang katatagan ng puso ng isang ina. Lalo na't may nabalitaan siya na napapabayaan na raw ang anak niya. Papunta na po kami ngayon sa anak ko, kay Hunter, sa Tondo para sunduin na po siya. Excited po ako, kami ng tatlo ko pang anak, na kinakabahan din po ako. Ang inaasahan ko po kasi magagalit po yung lola, hindi niya ibibigay si Hunter. Baka maulit po yung pag-aagawan namin kay Hunter. Hindi po ako papayag na hindi ko makuha si Hunter. Mula Batangas ay tumungo kami papuntang Tondo sa Maynila kung saan nakatira ang dating karelasyon ni Rose na si John at ang anak niyang si Hunter. Baon lamang ng ina ang pananalig na uuwing kasama na ang kanyang bunso. Una na kaming nakipag-ugnayan dito sa Barangay 262 at minabuti nilang papuntahin ang parehong partido rito.
Maliban sa mga barangay representative, narito rin ang mga kawani mula sa DSWD. Hiningi namin ang kanilang tulong para mamagitan at makapagbigay ng tamang desisyon para sa sitwasyon ng bata. Hindi ako willing, sir. Lalaban ko po talaga yan. Sa pata yan, lalaban ko yan eh. Nag-iisa ko yung anak eh. Pinaunlakan naman ni John at ng kanyang pamilya ang aming imbitasyon. Kami na po na lumaki yan. Kami na po nagpalinyag, pabinyag, sila mag-asawa, nasa Batangas sila. Pinaluwas na lang namin. Tapos kami na po lahat. Hanggang sa, ayan, 4 na taon na siya. Ang kanyang ama na si Tatay Jong, tila hindi kinaya ang tensyon. Tumigil ka na. Kaya inilabas muna siya sa klinik para matignan ang kondisyon niya at mapakalma. So wala ako pareho sa inyong kakampihan ha? Pupunta tayo sa tama lang, tsaka yung legal. Si John naman, tahimik sa isang tabi, habang ang batang si Hunter ay naglalaro lang. Meron pong mga words si Jano na hindi mo mailalabas, hindi ka makakalabas ng may haligi na kasama ang anak mo. Ganon. Meron pong mga ganong word. Na parang ako po natatakot. Kung nalaman ko pong may karelasyon po siya noon, napagbantaan ko po siya noon. Ganun po, sabi ko po, di mo mababawi yung anak ko, sa akin na siya. Wish ko lang Pinagsalita muna si Rose para marinig ang kanyang panig. Yun po ma'am, gusto ko po kasi na makita yung anak ko, makasama ko din po siya. Gusto ko na rin po siyang mabawi para ako na rin po ulit mag-alaga sa kanya. Nagalit po sa akin yung tatay ni Hunter. Sinasabi niya na hindi na daw niya ako bibigyan ng karapatan po na makuha yung anak ko dahil doon. Ano ba naging dahilan niyo ba't kayo kailangan mag-iwalay? Hindi niya na po kami binalikan. Tahimik lamang si John at walang binibigkas na kahit anong salita. Pilit din niyang iniiwasan ng tingin si Rose. Yan. Kamusta? Kamusta naman ikaw sa kanya? Totoo ba yung sinasabi niya? Inamin ko po sa kanya, kaya ako po sa hindi napalikan yun, nawalan po ako Kilala ng mo ba? trabaho. Ay nawalan po ako ng trabaho. Natakot po ako na hindi ko sila mabuhay dito. Hindi mo siya diniretsong ayaw mo na sa kanya? Wala. Wala? Kasi sana, inaasa mo siya, babalikan mo eh. Meron pong mga words si Jano na hindi mo mailalabas, hindi ka makakalabas ng may haligi na kasama ang anak mo. Ganon. Meron pong mga ganong word. Na parang ako po natatakot na hindi ko nga mailalabas si Hunter kung kukunin ko nga po sa kanila na ayaw naman nila. Nung nalaman ko pong may karelasyon po siya noon, napagbantaan ko po siya noon. Ganun po, sabi ko po, di mo mababawi yung anak ko, sa akin na siya. Kasi baka madama yan sa iskandalo dyan, dahil may asawa nga po yung nakarelasyon niya. Nasabi ko po yung ganung word po. Baka pag nalaman ng pamilya, baka madamay pati yung anak ko. Ayoko po madamay yung bata. Wala naman pong eskandalo, tapos wala na rin po yung boyfriend ko na yun. Ang gumawa po ng eskandalo, siya din po. Ano skandalo? Naggawa po kasi siya ng Facebook account na inedit niya yung picture ko tsaka yung picture ng boyfriend ko. Tapos nag-friend request siya sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. Tapos yung mukha ko may word na kabit, na malandi, naninira ng pamilya. Wala lang pong ginawang gano'n. Paano mong nalaman siya gumawa? Na-verify mo? Kasi nag-search po ako ng mga itsura ng mga screenshots ng iba-ibang unit ng phone. Bago po yung phone niya nun. Nagkakalabasan na nga ng sama ng loob sa isa't isa ang dalawa. At walang ibang biktima rito kung hindi ang batang si Hunter. Di ba? Ikaw naman,
tatay ka, sa'yo lumaki. Hindi naman din totally sa'yo lumaki. Sa nanay, tatay mo, di ba? Yes po. So, kung titignan natin sa istorya niyo pareho kayo may pagkukulang bilang magulang. Di ba? Tama. Tama, di ba? Kasi kung umpisa, naiintindihan ko naman din yung sitwasyon mo dahil mayroon ka ibang anak. Pero sa'yo, pag iisipin natin, tatay ka di ba? Nung nakilala mo siya, alam mo na may 3 siyang anak. Yes po. Maliwanag sa iyo. Tapos nagkaroon kayo ng sarili niyong anak. Natural, dapat ikaw bilang tatay, gumawa kang paraan na magsama-sama lahat. Ipanaliwanag na ng ating mga kasama ang sinasabi ng batas sa kanilang sitwasyon. Sa family code, ang bata, 6 years old, pababa, automatic sa nanay. Unless kung ang nanay, adik, pabaya, at ginagamit kung saan-saan yung bata, yun, pwede nating i-contest yun. Mahirap man ang sitwasyon, buo na ang desisyon ni Rose na ilaban ang karapatan niya sa anak na nawalay sa kanya ng ilang taon. So ngayon, hindi naman porki pagka inuwi niya, wala na siyang karapatan. Hindi. Pwede kang araw-araw kung gusto mong bumiyahe doon, kung talagang mahal mo yung anak mo, ikaw mag-e-effort. Dahil lalaki ka Hindi siya. Dahil kasi siya may 3 anak para iwanan, para bisitahin si Hunter, mali. Ikaw yun dapat pupunta sa kanya. Pag naisama niya si Hunter, obligasyon mo, Yes po, mama. pipilihan mo siya ng gatas. Tanda mo, pagdating ng bata, 8 years old, pwede na siya mag-desisyon kung saan niya gusto. Wala ka ng hold doon. Ngayon, sa'yo pa yan dahil sa batas. Makikita na mabigat sa loob ni John ang marinig na pumapabor kay Rose ang desisyon. Pero wala siyang magawa, kundi tanggapin na ito. Okay na po ako na ganun po ang usapan. Kasi yun po talaga din yung gusto ko na sa akin po si Hunter, tapos siya po yung pwedeng dumalaw-dalaw po sa amin. Yun din po yun, na hindi ko naman po pagbabawalan siya. Na, kasi po anak niya po si Hunter. Kanilang napagkasunduan na buong puso, ipagkakaloob kay Mary Rose ang pangangalaga kay Hunter at anumang oras ay pwede niya itong madalaw sa kanila at susuportahan ang pangangailangan nito. Walang ibang hangarin ang mga tao sa loob ng silid na ito kung hindi ang ikabubuti ni Hunter. Pero may isa pang pagsubok kay Rose. Napakailap sa kanya ng bata at ayaw sumama. Nung ayaw mo. Tawag. Wish ko lang. Nung ayaw mo. Kalaunan ay gumaan na rin ang loob ni Hunter kay Rose at siya na mismo ang lumapit sa kanyang ina. Masakit man para kay John ang tagpong ito. Kailangan niya raw itong gawin para sa ikaaayos nilang 3. Nalulungkot. Hindi ko kaya. Wala. Ibinili na lamang niya ang kanyang uniko iho sa ina at hinatid sila paalis. Hindi rin madali ito para sa lolo at lola ni Hunter na hindi rin maitago ang emosyon nila sa pag-alis ng nag-iisang apo. 2 araw na po ang nakararaan mula nang muling makasama ni Rose ang kanyang anak. Inibitan ko po sila rito para kamustahin po sila at ngayon inaantabayanan ko na lang po ang kanilang pagdating para malaman ko ang kwento ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hi, Rose! Ay, kamusta? Gwapo naman itong mga anak mo. Ha? Hello? Ay, kamusta? Halika, halika. Dito tayo. Halika, halika. Dito tayo. Hi! Hello! Hunter! Ay, gaganda naman. Tsaka ito, si Hunter. Bata ka pa pala, Rose, no? Ano, kamusta? Ang saya-saya po namin, yung laging magulo lang po sa bahay, maingay. Kaya mo ba?
Opo, Apat sila? Opo, kasi malaki na po yung panganay ko. Pero yung bata si Hunter, sanay na ba siya sa'yo? Naninibago ba siya? Okay naman po, meron lang po siyang mga tanong minsan. Ano yung mga tinatanong niya? Nasaan daw po yung si Papa Tongtong? Yung daddy niya? Ano sinasabi mo? Sabi ko, nabili lang po ng diaper. Pero ngayon, anong pakiramdam na, syempre, masaya ka na nakuha mo yung bata, pero at the same time, syempre kahit paano may effect din yun sa kanya, tsaka nawala rin siya sa lolo't lola niya. So medyo parang happy, pero may pagka malungkot din, syempre, kasi nauwi sa ganitong sitwasyon na hindi sila kayo magkasama. Ang inaalala ko po ay yung lolo niya dun, si Papa Jong, kasi nakadalawang stroke na po siya. Tapos, hindi ko po ina-expect na ganito po kabilis yung mangyayari. Nag-ano lang po pala siya, kaka-recover lang doon po sa dalawa niyang stroke. Anong natutunan mo sa karanasan mo ito bilang isang ina? Ewan ko po kung tamang sabihin, pero hindi po dapat pumaasa sa partner. Hindi po lahat ay iaasa mo sa partner mo kung asawa mo man po siya or hindi. Dapat po ang babae, lalo po ang nanay, madaming anak, may sarili po dapat pamamaraan. Happy ba kayo na nandito si Hunter? Ano mas masaya, dati o ngayon? Hindi ka ba magsaselos? Hindi? Ha? Love mo si Hunter. Love mo. Anong pagpapalaki gagawin mo para sa mga anak mo? Kaya mo pa? Opo. Kagaya rin po sa tatlo. Yung sinabi ko nga po sa pagharap po sa barangay. Kasi parang kanay-question po nila ako kung paano ko pakakayanin. Ang sinagot ko po ay yung tungkol kay Yael. Si Yael po kasi ay late developmental po siya. Tapos may mga oras po na hindi mo po talaga siya maintindihan. Kasi po siya ay may mild cerebral palsy. Pero kinaya po namin. Naitawid mo lahat? Opo. Si Hunter naman po, ibig ko sabihin, minsan nga po advance pa siya mag-isip. Madali po siya matuturuan. Pag ngayon, ano yung pinaka-wish mo sa buhay? Ngayon na nasa iyo na si Hunter. Yung tahimik lang po kami. Ano pinakamahalagang bagay sa buhay para sa iyo ngayon? Mga anak ko po, magkakasama po talaga kami. Nasa akin sila. Wala na ngang ibang mahihiling pa si Rose sa mga oras na ito. Meron na lamang kaming handog para sa kanilang mag-iina para makadagdag sa kanilang happy memories. Sagot na namin ang inyong family bonding sa hotel na ito. Kitang-kita ang saya sa mga bata at lalo na si Rose na wala ng paglagyan ng kanyang nadarama. Masayang-masaya po ako na kasama ko na sila lahat. Ngayon lang po kami nagkaroon ng gantong oras na nakapasyal kami, nakapunta sa ibang lugar. Gusto ko ipangako sa kanya na hindi ko na siya ulit hahayaan na mapalayo sa amin. Aalagaan ko na rin po siya kagaya nung pag-aalaga ko sa tatlo. Kasi kinaya ko naman po yung tatlo niyang kapatid. Masaya na po namin siya ngayon. 4 na po kami mag-aalaga sa kanya. May pag-asang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapuso. Patuloy po kayo magpadala ng inyong liham, mag-message po sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko lang.